meron kang nakita na narinig or nabasa na fake news tungkol sa INC, ang gagawin mo kaistorya, you verify it. You verify that information if it's true or not bago ka maniwala. Paano mo i-verify yun? Ito yung gagawin mo kaistorya. Walang ibang tanging makakapag-prove kung totoo o hindi totoo yung nabasa mo, narinig mo, nakita mo sa INC, kundi ikaw. Ikaw yun. Ikaw yung tanging makapagpapatotoo kung totoo o hindi. Kung meron kang gustong malaman sa INC, di ba? Kung meron kang malaman sa INC, edi you verify it yourself. Pumunta ka sa pinakamalapit na kapilya ng Iglesia ni Cristo at magtanong ka. Sana po ay pansinin itong aming sinasabi. Kapayapaan, ito ang nais namin na mangyari. Dahil problema ng bayan ay napakarami. Itigil ang bangayan at pagkakabahabahagi. Ang bansa ay payapa kapag hindi bahabahagi. Ang bansa ay masaya kapag walang kampi-kampi. Ang bansa ay uulan kapag hindi kanya-kanya. Pagkakaisa, ito ang dapat nating magawa. Constructive, objective, balanced, and fearless opinion. Mag-istorya ta Infovlogs with Papa RD. Hello mga kaistorya, here we are again. Hindi pala here we are kasi mag-isa lang ako. Here I am. Ang inyong kaistorya, Ardison Tolibas Arsua. And kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe on my YouTube channel. At kung bago pa lang kayo sa aking FB page and TikTok account, please follow my TikTok account and FB page, Mag-Istorya ta Infovlogs. Noong nag-declare ang Iglesia ni Cristo na magsasagawa ng rally for peace, di ba? Rally bilang pagsuporta hindi personally kay PBBM, pagsuporta sa statement. Iba yun eh, iba ang ibig sabihin kapag sinasabing suporta lang kay PBBM, kasi tao yung sinusuportahan. Pagsuporta sa statement ni PBBM na kalimutan na yung planong i-impeach, kalimutan na yung pag-impeach kay Vice President Duterte or Sara Duterte, kasi meron pang mga mas importante at mas mga mahahalagang bagay na dapat tutukan ng gobyerno sa Pilipinas, at yon ang paghanap ng mga solusyon sa maraming mga problema ng bansa kaysa magtutok doon sa impeachment. Yun ang sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo. Yung statement na wag nang i-impeach si VP Sara dahil pagtuunan ng pansin yung paghanap ng solusyon sa mga problema ng bansa. Yun ang sinusuportahan. Yung statement na yun ang sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo. Dahil doon mga kaistorya, nagsilabasan ng iba't ibang mga reaksyon ng mga tao. Hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. May mga positive reaction at meron namang mga not so positive reaction. Doon na nagsilabasan ang iba't ibang mga fake news tungkol sa Iglesia ni Cristo. Alam nyo mga kaistorya, yung fake news kasi, kuwan yan unverified facts. Hindi yan verified. Unverified facts. Unreliable facts posted on social media or any platform. Kapag ka kasi unverified and unreliable, tapos i-broadcast mo or i-post mo, ang tawag doon mga kaistorya, fake news. Ito yung masasabi ko mga kaistorya. May mga fake news tungkol sa Iglesia ni Cristo na nagsilabasan, pero hindi ko nasasabihin kung ano yung mga fake news na yon. Bakit? Fake news nga eh.
Kasi kung sasabihin ko kung ano yung mga fake news, kung sasabihin ko kung ano yung mga fake news na yon, parang pinopromote ko yung fake news nila. So hindi ko ipopromote yung mga fake news nila. Hindi ko sasabihin sa vlog ko kung ano yung mga fake news nila tungkol sa INC. Why? Tutulungan ko pa sila ma-promote yung fake news nila. Yung mga gumagawa, nagpo-post, nagbo-broadcast ng fake news, wala na tayong control doon. Wala tayong control doon eh. It's beyond our control eh. So, may mga sinasabi na things that are beyond our control, hindi na natin po problemahin yon. Problema na nila yon. If they are fake news maker, problema na nila yon. Wala tayong control sa kanila. 'Di ba? They are beyond our control. Ano yung may control tayo? Ito mga kaistorya, may control tayo sa ating magiging reaction sa mga fake news na ating nababasa o ating naririnig. Tayo mga receiver, tayong mga nakakatanggap ng fake news, may control tayo to verify if what we read or what we see are true or not. Huwag tayong maniniwala agad sa kung anong ating nababasa, nakikita o naririnig. May control tayo sa reaction natin. Wala tayong control doon sa mga fake news maker, pero meron tayong control sa reaction natin. Now, kung ikaw na nanonood ngayon ng video ko, meron kang nakita, narinig o nabasa na fake news tungkol sa INC, ang gagawin mo kaistorya, you verify it. You verify that information if it's true or not bago ka maniwala. Paano mo i-verify yun? Ito yung gagawin mo kaistorya. Walang ibang tanging makakapag-prove kung totoo o hindi totoo yung nabasa mo, narinig mo, nakita mo sa INC, kundi ikaw. Ikaw yun. Ikaw yung tanging makapagpapatotoo kung totoo o hindi. Kung meron kang gustong malaman sa INC, di ba? Kung meron kang malaman sa INC, edi you verify it yourself. Pumunta ka sa pinakamalapit na kapilya ng Iglesia ni Cristo at magtanong ka. Oo. Bukas naman yung opisina bukas naman yung kapilya ng Iglesia ni Cristo. Alam mo, may mga gusto kang malaman sa Iglesia ni Cristo, edi pumunta ka sa kapilya ng Iglesia ni Cristo. Hanapin mo yung destinado ng lokal na yon, ng kapilya na yon. Oo. Edi you verify it. Yung mga negative na narinig mo, totoo ba yun? You witness it yourself. You ask it yourself. Oh. Sabihin mo, magsuri ka. Magsuri ka sa iglesia. Oh. Simulan mo sa pagsamba. Sumamba ka sa Iglesia ni Cristo para makita mo, maranasan mo kung ano ang pagsamba ng Iglesia ni Cristo at makinig ka sa aral sa pagsamba. Para ikaw mismo makita mo kung ano talaga ang totoo sa Iglesia ni Cristo. Hindi yung kahit ano na lang marinig mo, makita mo, mabasa mo, maniniwala ka agad. Wala tayong control dun eh. Wala tayong control sa mga fake news maker, wala tayong control dun. Pero ikaw, may control ka kung paniniwalaan mo o hindi. How will you convince yourself that what you see or read or hear are true? Ikaw mismo mag-verify ka. Pumunta ka sa pinakamalapit na kapilya ng Iglesia ni Cristo, makipag-ugnay ka sa destinado. Simulan mo sa pagsamba. Una-una, kung gusto mong dumalo ng pagsamba, tanungin mo yung destinado kung ano ang damit sa pagsamba ng iglesia. Kasi doon pa lang sa pananamit sa pagsamba ng iglesia, doon mo makikita ang integrity ng Iglesia ni Cristo. Kasi kapag ka sumasamba ka sa Iglesia ni Cristo, dahil ang sinasamba ng Iglesia ni Cristo ay tunay na Diyos, hindi yung damit natin, hindi yung kahit ano-ano na lang. Kasi nakasulat sa Biblia, sambahin ang Panginoong Diyos ng may karapatan at kaayusan. Yung pananamit sa pagsamba maayos. Dapat kapag ka lalaki ka, nakapolo ka, nakaslacks ka. 'Di ba? Oh, namatay tuloy yung ilaw natin dahil sa init ng ating discussion. Oh, 'di ba? Oh. Sumamba ka. Tapos you observe ang pagsamba ng iglesia. Makinig ka sa aral. You verify it yourself. At pagkatapos, kung gusto mo pang malaman
kung ano talaga ang Iglesia ni Cristo, di magpadoktrina ka. Sabihin mo sa ministro na magpadoktrina ka para maturuan ka ng mga aral ng Iglesia ni Cristo. Maturuan ka ng mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo straight from the Bible. Straight from the teaching, straight from the Bible taught by the minister or the evangelical worker. Ikaw mismo dapat mag-verify. Magpadoktrina ka para maturuan ka ng 25 lessons. And then, pagkatapos, kung ano yung marinig mo, ano yung makita mo personally, kung mayroon kang hindi maunawan, magtanong ka, and you compare. Based on what you actually see and observe, you compare kung pareho ba siya sa fake news na narinig mo or nakita mo. Diba? Kaistorya? Kaya bawal ang fake news. Huwag kayong maniwala sa fake news. Huwag kayong maniwala kung ano yung nakita mo, narinig mo, nabasa mo sa internet. Huwag agad maniwala. You verify it. Kaya ano yung sabi ko, ulitin ko, gusto mong malaman kung ano ang totoo sa Iglesia ni Cristo, pumunta ka sa pinakamalapit na kapilya ng Iglesia ni Cristo. Magsuri. You search, magsuri ka. Hanapin mo ang ministro doon, ang destinado. Sumamba ka, magpadoktrina ka, magtanong ka kung meron kang hindi naunawaan para maunawaan mo yourself. Hindi yung kahit ano na lang ano na lang yung nabasa mo sa social media, narinig mo sa radio, TV o ano, paniniwalaan mo agad. Kasi ikaw ang dapat na maka-justify or maka-verify kung ano yung totoo o hindi totoo. Ikaw mismo, yung receiver ng information. Kaya yung mga naririnig mo na fake news tungkol sa INC rally, kasi meron yan, di ba? Kaya pero hindi ko dinidetalye dito sa vlog ko kasi kapag dinidetalye ko yung mga fake news tungkol sa INC, napopromote ko pa yung fake news. Kung meron kang narinig na mga negative news or negative information tungkol sa rally, i-verify mo, pumunta ka sa rally. Makisama ka doon. Pumunta ka sa rally sa January 13. Makitanong ka kung saan sa area mo gagawin yung INC National Rally for Peace. At ikaw mismo mag-observe ka at i-compare mo kung ano yung nakita mo, kung ano yung nabasa mo sa social media, kung totoo ba sa actual na pangyayari sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Okay? So sa January 13, sama-sama tayo doon sa National Rally for Peace, kung saang region kayo na belong. And this is not only exclusive for the members of the INC, but ito po ay bukas para sa lahat ng gusto ng kapayapaan. January 13, mark that on your calendar, mga kaistorya. 8 a.m. to 6 p.m. Okay, mga kaistorya? Ano bang masasabi mo sa pinag-usapan natin ngayon? Please write your comments below. Write your comments below, mga kaistorya. Write your comments below. And please don't forget to subscribe. Just click the subscribe button. Click the subscribe button, mga kaistorya. And follow my FB page and TikTok account, Mag-Istorya Info Vlogs. And please share. Tulungan nyo ako i-share. Pakishare na lang. Invite your friends, your loved ones to subscribe my YouTube channel or follow my TikTok account and FB page, Mag-Istorya Info Vlogs. Again, thank you so much and have a nice day po.